Hi everybody and welcome back to another video. So if you guys are new, ako po si Arlene. Dito sa channel na to, I share about yung mga ganap-ganap sa aking buhay, mga travel, ganyan, at mga topics about sa buhay nating mga Pilipino abroad. So if you guys are interested sa mga ganitong klaseng videos or topics, then please don't forget to subscribe and let me know sa comment section below kung ano yung mga topics or videos na gusto nyo makita in the future. For today's video, pag-usapan natin yung mga toxic na mga ugali nating mga Pilipino abroad. So, I'm pretty sure na makaka-relate kayo dito sa video na to or meron kayong mga kakilala na merong mga ganitong ugali. So, pag-usapan natin siya for today para maiwasan natin, alam mo yun, para mabawasan yung mga toxicity. Kasi minsan talaga yung mga ibang Pilipino sa abroad, merong mga ganitong mga ugali, ganun. So, para mabawasan, ganon. Okay, so first, I'm pretty sure na marami kayong kakilalang ganito. Ito talaga yung isa sa mga pinaka-iinisan ko na mga ugali ng mga ibang Pilipino. Ito yung yung mga tao na akala mo umaaktong single, alam mo yun, may mga asawa o kaya jowa naman na pala sa Pilipinas. Maraming ganyan. Nung bago pa ako dito sa Canada, marami akong nakitang ganyan. Nagulat ako na, bakit ganito? Akala ko ba meron siyang asawa sa Pilipinas? Girl, kabahan ka pag ginagawa mo to. And marami talaga na mga Pilipino yung akala mo talaga nakawala sa hawla pag once na nasa ibang bansa na. Una, ano ba yung rason kung bakit ka pumunta sa ibang bansa, 'di ba? Akala ko bakit gusto mong mag-ipon o kaya tulungan yung pamilya mo. Bakit akala mo kung makalandi ka, wala ka talagang marriage certificate, 'di ba? Galit na galit ako kasi galit na galit talaga ako dun sa mga taong ganito. And dun sa company na pinagtatrabahuan ko before, naging parang tatak ng mga Pilipino yung mga kumakabit sa mga ibang lahi, especially sa mga pana. Yon. So, iwasan na natin yan. At kung ikaw, hindi ka na masaya sa asawa mo sa Pilipinas o sa jowa mo sa Pilipinas, mag-chat ka na lang or kausapin mo na lang na tigilan nyo na before ka mag-start ng bagong relationship. Or doon naman sa mga tao dyan na may mga anak or pamilya na sa Pilipinas, kabahan ka kasi pag ikaw talaga sinundan ng bad karma, ikaw din yung ikaw yung matatakot talaga. So, iwasan nyo na yan. Alam mo yun, like, i-focus ninyo yung utak ninyo, yung energy ninyo sa kung ano yung purpose kung bakit ka nagpunta sa ibang bansa. Hindi yung mga landi-landi. Yung tuloy, kami mga single, wala nang naiiwan kasi kinuha nyo na lahat, girl! Anyway, so next na toxic trait nating mga Pilipino is yung mga taong may mga crab mentality, 'di ba? So typical na to sa ating mga Pilipino yung crab mentality, pero mas lalo pa siya dun sa mga tao dito sa ibang bansa. Yung iba diyan, pag nakikita nila yung kababayan nila na medyo umaangat na or may mga na-achieve sa buhay nila, ang lakas makahatak pababa. Ba't ganun, 'di ba? Dapat hindi siya ganun. Instead, suportahan natin yung isa't isa para meron tayong mga kababayan na nakikitang umaangat. Hindi lahat tayo nasa iisang trabaho or hindi lahat tayo mababa yung posisyon or something like that ba? Maging masaya ka na lang kasi yung oras mo darating din. Instead na gamitin mo yung energy mo sa paggaganto-ganto, mag-ano ka na lang, gawin mo na lang din yung best mo para ma-achieve mo kung ano yung goals mo. Alam mo yun, wag nang ganyan. Pangatlo, related siya dun sa may mga crab mentality kasi lahat ng mga may crab mentality, marites din yung mga yan, di ba? Magtataka ka, bakit alam nila yung kwento ng buhay ng bawat mga katauhan, mga Pilipino? Ba't ganun? Alam mo yun, hindi ka ba busy? Wala ka bang trabaho? Wala ka bang pinagkakaabalahan? Ka dyan, mag-drawing ka, ganun, girl, para wag mo nang pinagkukwentuhan yung mga buhay ng mga may buhay. Alam mo yun, parang, bakit ganun? Iwasan din natin yung mga ganitong klaseng tao kasi mas sila ba, nagtatrive sila pag may mga nakikinig sa kanila or nag-agree sa kanila. Ako talaga, ang ginagawa ko, pag napapansin ko na, lalo na pag mga bagong nakikilala ko, tapos parang ang dami na niyang kinukwento, sinisiraan si ganito, umiiwas talaga ako. Ayokong i-welcome yung mga ganitong klaseng tao sa buhay ko because pag ikaw, winelcome mo sila at pag tumalikod ka, ikaw naman yung ikukwento nila
sila, bubuo sila ng kwento na akala mo, ha? Nangyari pala yun sa buhay ko, ikaw din maniniwala ka, ganon. Huwag nang ganon. At saka kung meron kayong mga alam na mga I don't know, nangyayari sa buhay-buhay ng mga ibang tao, hayaan nyo na lang. Kasi hindi nyo naman ikakayaman, hindi nyo naman ikaka-asenso kung ikukwento nyo sa ibang tao, ba? Diba? Wag na lang. Gamitin mo na lang yung energy mo para magtrabaho, ganun. Hindi na yung mga ngawa na ngawa. Ako talaga, ayaw ko yung mga marites talaga. Iniiwasan ko talaga yung mga yan sa buhay ko. Kayo ba, meron ba kayong mga kakilalang ganito? 'Di ba? Lalo na yung mga, minsan yung mga Filipino na mga organization. Kaya hindi ako active sa mga ganon. Kasi instead na pupunta ka doon para i-expand yung network mo, pupunta ka doon, tapos nagkukwentuhan na sila ng mga buhay ng mga may buhay. Tapos lalo na pag ikaw yung bago, 'di ba? Tapos kunyari may nakita sila, yan, si ganyan, ano yan, ganito yan, ganyan. Alam mo yun, para saan? It just doesn't make sense sa akin yung mga ganyan. Pang-apat, yung mga taong akala mo anak sila ng Diyos sa sobrang kayabangan nila, na pag nag-uusap kayo or pag even like yung first na mga meeting, mga ganyan, na parang ina-announce nila lahat yung mga achievements nila sa buhay, yung achievement ng anak nila, achievement ng aso nila, parang ganun. Like, bakit? Alam mo yun, meron yung iba na nakaka-inspire pag nasa linya siya ba. Like yun yung topic, kunyari, I don't know, mga ganun yung pinag-uusapan para ma-inspire yung mga ibang tao sa'yo. Pero yung out of nowhere na iyayabang mo lang kung ano yung mga na-achieve mo, para saan, 'di ba? Kung meron kang na-achieve sa buhay, good for you, pero hindi mo kailangan iyabang yan kasi hindi mo mas lalong ikaka-asenso yung mga ganyan. Ayoko pa yung mga ibang tao dyan na, na may mga nabili, kunyari, nakabili ng sasakyan, nakabili ng damit, ganyan-ganyan. Okay, so good for you, di ba? Hindi mo na kailangan iyabang na, ako, mas bago yung sasakyan ko, siya, luma na yung sasakyan niya. Ano ngayon, di ba? Tumahimik ka na lang. Ganun mo na lang yung bunganga mo pag wala kang magandang sasabihin. Kasi nakaka-bad vibes. Ganun. Ang init ng ulo ko ngayon. Okay, so next, isa pa to dun sa mga ayaw na ayaw. Meron akong kakilala na ganito. Yung mga tao na porke tumagal na sila sa ibang bansa, nakalimutan na nilang magsalita ng lengguwahe nila o nakalimutan na daw nilang magsalita ng Tagalog. Alam mo yun? Hindi ako naniniwala na pwede mong makalimutan yung lengguwahe mo unless pumunta ka sa ibang bansa na 3 years old ka, 4 years old ka, 5 years old ka, ganyan. Tapos wala kang exposure at all dun sa lengguwahe na yun. Pero pag kunyari, 20 plus ka na, 30 plus ka na, tapos nagpunta ka ng ibang bansa, after 3 years, nakalimutan mo na agad yung lengguwahe nyo, di ba? Para, hindi ko maintindihan, hindi ako naniniwala sa ganyan talaga. Kasi ako, 17 years old ako nung nagpunta kami dito sa Canada kasama nung family ko. As hanggang ngayon, kahit na ilang years na kami dito sa Canada, kayang-kaya ko pa rin magsalita nung salita namin sa Baguio, ng Ilocano, ng Tagalog. Kayang-kaya ko pa rin magsalita kahit na natuto na ako na magsalita nung lengguwahe nila dito. And feeling ko kahit na matuto pa ako magsalita nung lengguwahe kung saan man bansa ako pupunta, hindi ko makakalimutan yung sarili nating lengguwahe. Diba? So, wag nang paipik na akala mo, hindi na daw siya nagbibisaya or hindi na daw siya nakakaintindi ng Tagalog or ng Ilocano, mga ganun. Hello! Meron akong ganyan na nakilala. So, kapitbahay kami sa Baguio. Tapos nakasalubong ko siya dito nung bago pa siya dito. Ako parang mga 10 years na ata ako nun or mga 8 years, mga ganun. Syempre, pag meron kang nakikita na kababayan mo, tapos alam mo na nagsasalita nung lengguwahe mo, ako, na-excite ako. Kasi parang, oh my God, magsasalita ako nung salita namin. Alam mo yun? So, hindi nagsalita ako, nakita ko siya sa Tim Hortons. Tapos, bigla niya akong tinagalog. Hindi na siya nakakapag-Ilocano. So, ano yun? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ayoko yung mga taong very pretentious. Huwag ako, girl, kahit na nakaibang bansa ka na or nakahanap ka ng magandang trabaho, dapat wag mong tatalikuran kung saan ka nang galing. Ganun talaga yun. Okay. Next, yung mga taong yung mga inggitera,
yung bida-bida, alam mo yun, yung akala mo sila lang yung laging nananalo sa buhay, ganun, na pag meron silang nakikita na umaangat, or nakabili ng, alam mo yun, sasakyan, ganyan, bahay, ganyan, lalaitin nila, kasi naiinggit sila hindi nila ma-achieve yun sa sarili nila, yun yung totoo, 'di ba? So, bakit kaya hindi ka nalang maging masaya dun sa mga achievements ng mga tao sa paligid mo? Kasi, pag once na positive ka, alam mo yun, positive yung lumalabas sa bunganga mo, nagiging positive din sa buhay mo. Pero puro pagpupula, pag mga inggit-inggit yung mga yan, wala ka talagang mapapala. So, instead na mainggit ka, ewan ko, magtrabaho kang maigi, alam mo yun, like, mag-workout ka, kung nakita mong pumayat si ganito, tapos magsasalita, sasabihin nila na, nag-a-addict yan, kaya yan siya pumayat. Hindi ba pwedeng nag-workout lang siya, nag-diet lang siya, ganun? O kaya, meron pa yung mga iba dyan na parang na-promote yung katrabaho nilang Pilipino. Instead na maging proud sila, kasi kababayan nila yung na-promote dun sa position na yun, sabihin nila na, kasi, kabit yan ni ganito. Alam mo yun, kaya siya umangat. O kaya, sip-sip kasi yan. Alam mo yun, bakit ganun? Instead na maging masaya ka dun sa achievements ng mga kababayan mo. Or minsan nga, kahit na hindi natin kababayan, kahit mga ibang lahi, 'di ba? Parang naiinggit, tapos sinisiraan din sa mga ibang Pilipino. Yung mga ibang Pilipino naman, naniniwala sila. So, ang ending, nagagang up sila dun sa isang tao, binubuli na nila, kawawa naman. So, wag ganyan, girl. Dapat maging masaya tayo sa achievements ng mga tao sa paligid natin. Okay, next. Yung mga tao, na kung umakto sila, akala mo nasa Pilipinas pa sila. Alam mo yun, yung hindi sila aware dun sa rules or dun sa kultura nung bagong bansa na pinuntahan nila. Diba? Sabi nga nila, when you're in Rome, do what like Romans do. Diba? Tama ba yun? Tama ba yung yung saying ko? Dapat ganun. You have to adjust doon sa paligid mo. It's also one way for you to make sure that you're integrated dun sa bansa na pinuntahan mo or dun sa trabaho na meron ka. Diba? Like, para naman matuto tayo. Kasi pag once you're opening up dun sa kultura or sa kaugalian nung bansa na kung nasaan ka, natututo ka din, hindi ka nagiging close-minded. Alam mo yun? Isa dito yung mga, yung mga nasa subway, nasa metro na sobrang iingay. Minsan papasok ka, tapos yung mga naririnig mo, mga Pilipino lang nagsisigawan, ganyan. Girl, wag ganun. Kailangan tayo, discreet tayo, ganun. At saka kung yung rules nila, kailangan mong i-follow. Kaya ang daming mga Pilipino na napapahamak sila. It's because hindi sila aware doon sa rules ng bansang pinupuntahan nila. So, you have to be aware at kailangan mong mag-follow. Okay? Hindi gaya sa Pilipinas na pwede mong I don't know, bayaran or kung ano man yan. Dito, hindi. Kailangan mo talagang i-follow yung rules. So, kailangan natin gawin yan. Okay. Last, ito na yung last kasi yung BP ko, feeling ko ang taas-taas na nung BP ko kasi inis talaga ako dun sa mga ganitong klaseng mga ugali natin eh. Okay. Yung last, yung mga tao na akala nila meron silang or meron kang utang na loob sa kanila. Alam mo yun, yung porke meron kang na-achieve, feeling nila, entitled sila na kailangan ikaw din, either iiangat mo sila, or basta, parang yung experience ko dito, dun sa first ko na trabaho dito sa Canada, ang dami naming mga Pilipino, ganyan-ganyan. Tapos, nung nakalis na ako dun, nakahanap ako ng trabaho, ang daming nag-message sa akin na, uy, pasok mo naman ako dyan, ganyan-ganyan. Unang-una, girl, kung gusto niyong mag-apply, o di mag-apply kayo, di ba? At saka, bakit ako yung kailangan yung i-reach out, hindi naman ako yung HR. So, ang ginawa ko, sige, check nyo kung may job posting or kung meron, mag-apply kayo. Kung wala naman, wala na talaga akong magagawa. Tapos yung iba, nagalit sila sa akin, lalo na nung nalaman na nila na ako pala yung nag-i-interview dun sa position na yun. So, ngayon, akala nila, porque ako yung nag-i-interview na papasok agad sila. Hello, hindi naman akin yung kumpanya. At saka kung magagalit
magalit kayo, di magalit kayo kasi I don't owe anybody na papuntahin kayo dun sa trabaho na yun. Kung gusto ninyong maghanap ng ibang trabaho, maghanap kayo kasi ako din naman, dumaan ako dun sa proseso, na interview din naman ako. Alam mo yun, you just have to follow. Hindi porke naging kakilala mo yung isang tao or ewan ko, binigyan mo ng candy or kung ano man, it doesn't mean to say that meron ng utang na loob yung tao sa'yo. Alam mo yan? Kasi isa yan dun sa mga pumipigil talaga sa asenso nating mga Pilipino, yung mga ganyang klaseng traits. So, iwasan natin talaga. Anyways, so, yun yung mga top na, I think 8 yung nasa listahan natin na mga toxic traits ng mga Pilipino sa ibang bansa. I know na parang, okay, medyo negative siya, pero totoo kasi talaga to. Ikaw, I'm pretty sure that meron kang kakilala or nakaka-relate ka, at least isa dun sa mga lahat ng mga sinabi ko. So, ngayon, kailangan nating baguhin yan. Kasi sometimes din, ginagawa natin unknowingly. So, kailangan nating iwasan para, alam mo yun, mas mag-thrive pa yung tayong mga Pilipino dito sa ibang bansa, hindi yung nagsisiraan, nagkakainggitan, nagkakachismisan, mga ganyan. Tignan nyo yung mga ibang lahi, di ba? Na sila yung parang nag-aangatan, mga ganyan. Mas nagiging progressive sila. So tanggalin na natin yung mga mentality na mga ganito. 'Di ba? So, kung nag-a-agree kayo dito sa video na to, please don't forget to subscribe at let me know sa comment section kung saan kayo nag-a-agree or kung hindi kayo nag-a-agree. At kung meron pa akong na-miss, because I'm pretty sure marami akong na-miss. Kung gusto nyo ng part 2, then let me know sa comment section also, and then gagawin natin to ng part 2. But anyways, baka malate na ako sa aking lunch break kasi naka-lunch break lang ako for today. Thank you so much for joining me dito sa ating video. And dun sa mga bago, nakikita ko na medyo nadadagdagan na ng paisa-isa yung ating mga subscribers. So thank you so much. And yeah, I appreciate you guys. Thank you so much for joining me. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!